Hello guys, welcome back to my channel. This is your Ka-Hydro Mike. Welcome back po sa akin channel. Marami pong salamat sa aking mga subscribers, sa aking mga viewer. Marami pong salamat sa pag-share and like po ninyo ng aking video. At shoutout nga po pala sa aking mga kaibigan, Ka-Hydro friends. Maraming pong salamat sa inyo. Dahil sa inyo, marami din po ako natututunan. Maraming pong salamat sa mga kaibigan ko niyan. Magagaling po na hydroponics growers. At shoutout nga po pala kay Ma'am Arnett. Ayan po kay Ma'am Rose, kay Sir Arnold Asi. Sila po ang may-ari ng Arnett Agri-Marts. So kung meron po tayong gusto, mga needs po natin for agricultural supply, seeds, ayan, yung mga styro, yung mga lahat po ng kailangan po natin, kumpleto-kumpleto po sila. So legit po yan. Punta lang po tayo sa Shopee and Lazada. Nandun po makikita po natin sila or sa kanila pong page sa Facebook. Ayan, Arnett Agri-Marts. Hanapin lang po natin. Maraming po salamat sa inyo, Ma'am Rose at Sir Arnold Asis. Ayan. So, ngayon po nandito po tayo para mag-update po na ating pong ginawa nung nakaraan. Ano po yung ginawa natin? Nilipat po natin yung rock wool to coco peat. Para po sa kalaman na lahat, tayo po ay nagtatanim sa coco peat dati pa. Ngayon, dahil sa marami na po tayong demand, nagsubok po tayo magtanim ng rock wool. Ngayon naman po, maganda po ang tubo ng rock wool at napakalala at malalaki po talaga. Nahiyang po sa akin ang mga rock wool. So makita po natin ito po yung ating mga rock wool sa aking tabi. So inuubos ko na lang po yan para mailipat po sa ating system sa coco peat. No? Kasi po ang request po na ating market, kasi nasanay po sila ng lettuce na cup. Ngayon binigyan ko sila ng lettuce na rock wool, gusto po nila yung dati daw. So pagbibigyan po natin sila, kahit alam natin na medyo mabigat yung trabaho, okay lang po yun. Kailangan natin sundin yung ating pong market. So stay tuned lang po para sa update na ating mga ginawa. Maraming po salamat sa inyo. Stay tuned po para for tips and guide videos for today. Ito pa po yung mga natitira natin rock wool. Meron pa po tayong ibang rock wool na nakatanim doon po sa kabilang greenhouse. Next time po, itutur ko po kayo doon. For the meantime, ito po yung ating update sa ating po mga nilipat. So makikita po natin, very alive and healthy ang ating mga inilipat. Thank God naman at umayos. Ibig sabihin, first time ko pong ginawa kasi ito na naglipat po tayo ng rock wool sa coco peat. So ang ginawa po natin, minerge po natin ang rock wool sa coco peat. So mga after 3 days po ito, ano po? So makita po natin after 3 days, lumabas na po ang ugat sa ating coco peat from a rock wool. So makita po natin, ayun po yung rock wool nasa loob. Lumabas na po ugat niya. After 3 days lang po yan. So ayun lang po ang ating update. So makita po natin ang ganda-ganda po nila. Very healthy. So sa mga nagtatanong po dyan, Sir, bakit po ganyan ang setup ninyo? Naka DWC kayo tapos nilagay ng pipe. Well, opo, kasi po yung una po kasi ganun ang ginagawa dito. So naka DWC type po tayo, pero binago ko po kasi po para sa akin ay nasasayangan po ako sa tubig at nutrients. So yung isang practice ko po doon sa farm, sa kabila po, ay ganito po yung ginagawa natin. So nasa 2-inch PVC pipe lang po siya. So low budget meal lang po ito. Sa mga ibang growers po dyan na alam po natin ang ginagamit po nila ay Duracon, medyo may kamahalan po kasi. Kasi sa ganito naman po, lumalakad din naman po sila na maayos. Basta tama lang po ang ating mga perimeters sa ating lettuce, sa ating mga nutrients, sa flow rate, spacing. So lahat po yan. Yung ating sunlight, ventilation ng ating greenhouse. So lahat po yan may factor po sa paglaki po ng ating mga lettuce. So isa lang po dyan ang ating pH, ang ating EC. Lahat po yan dapat i-consider natin
para kung gusto po natin lumaki ng maganda ang ating mga lettuce. Lagi po natin panatilihin malinis ang ating greenhouse, malinis ang ating lettuce, kaya po may takip ito para po hindi maglumot ang loob po ng ating pipe. May iwasan po natin kasi once po naka-expose sila sa araw ay pwede silang lumutin po. So as much as possible, iniwasan po natin ang pagdumi ng ating greenhouse. Ayan po. Basta after ng harvest, dapat lilinisin agad natin ang ating mga pipe para po hindi po mag-develop ang mga bacteria, unnecessary bacteria sa ating system. So, ayan lang po ang update for today. Kung meron po kayong question, leave lang po ninyo ang comment at para po matulungan ko po kayo at masagot po ang inyong mga katanungan. Marami pong salamat sa inyo. Till next time, God bless. This is your Kahydro Mike. Bye-bye!